Kahit ipagpapatuloy na ang peace talks sa susunod na buwan sa pagitan ng gobyerno at ng mga komunista, hindi na raw muna magpapalaya ng mga political prisoners si Pangulong Duterte. Maliban na lang daw sa mga may edad at may sakit na. Pero ayon sa National Democratic Front, igigiit pa rin nila ang pagpapalaya sa mga nalalabi pang political prisoners. May report si Rafi Tima. Due to other commitments. Pinayagan man ang pagpapatuloy ng usapang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at CPP-NPA-NDF na natili ang pagumatigas ni Pangulong Rodrigo Duterte sa hiling na pagpapalaya sa mga nakakulong na political prisoners. Tanging mga may edad at may sakit na lang daw ang papayagan niyang makalaya at wala nang iba pa. Well, whatever, but there will be no releases this time. I am not that. Yung last release ko yun na. Pero yung mga NPA na matanda na may sakit, kasali yun doon. But that is a different category. It's because they are dying or helplessly old age. They cannot even lift a finger to wash their bodies. Eh, umay na kayo. Pero yung no more releases yung mga active. Kinumpirma naman ng NDF Peace Panel na ngako ang pamahalaan na palalayain ang mga may sakit at nakatatanda kasabay ng muling pagbubukas ng usapang pangkapayapaan sa susunod na buwan. Pero pagdating sa mismong fourth round ng usapan, tatalakayin pa rin daw ang pagpapalaya sa mga nalalabi pang political prisoners na isa sa kahilingan ng NDFP bago magkaroon ng isang bilateral ceasefire agreement. Sensitibong usapin ang pagpapalaya sa mga political prisoner. Ang hindi pagkakasundo dito ng gobyerno at ng NDF ang isa sa mga naging dahilan ng pagguho ng peace talks noong nakaraang buwan at muli lang nabigyang buhay nitong nakaraang linggo matapos ang back-channeling talks. Kanina nakipagpulong ang GRP sa kinatawan ng mahigit 30 government agencies para talakayin ang kanilang panukalang Comprehensive Agreement on Social and Economic Reforms o CASER. Kailangan daw kasing maipatupad ang pagbabago at pag-aayos sa mga pulisiya ng gobyerno. It should be budget realistic. Di ba? Maganda yung nag-agree kayo eh. Nagpirmahan kayo eh. Wala namang pera. E di, nagbobolahan na lang tayo rito, di ba? Posible mo nung umabot ng 100 bilyong piso ang kakailanganing pondo para maipatupad ang mga pagbabagong ipapangako ng pamahalaan sa NDFP para matugunan ang ugat ng kanilang rebelyon. Kabilang dito ang posibleng pagbabago mula sa kasalukuyang forma ng gobyerno patungong federalismo. Kaya naman bukod sa pondo, oras ang hinahabol ng magkabilang partido. Rafi Tima, GMA News.